Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao. Ayan, so mga kababayan, meron po tayong reaksyonan ngayon na isang video. Actually, hindi naman siya video kasi hindi ko siguro pwedeng i-play yung video dito. Ngunit mga kababayan ay may nakarating sa akin na mga katanungan na gusto nating linawin, klaruhin, at hindi po tayo nag-iimbento dito ng kwento. Itong nakarating kasi sa atin, patungkol kasi dito. Kung napanood nyo po, no, yung picture sa gilid ng ating screen, nakalagay dyan, Solidad Roa Duterte. So, Solidad Roa Duterte Memorial Building. Bakit daw may Chinese word sa baba? Ngayon, may nakarating sa akin, nag-message sa akin, Ken, pwede bang pakireaksyonan mo to at ipaalam mo sa mga supporter kung ano ang totoo at ano ang hindi? So ngayon, nag-message siya sa akin. Meron daw siyang nakita sa bandang China, no, na nakapangalan daw sa nanay ng dating Pangulong Duterte. So, actually, itong building na to, tinatawag na Solidad Roa Duterte Memorial Building, ay nasa China po. So ngayon, nagtatanong siya kasi taga-China siya. Actually, sa China siya nag-work. Ngayon sabi niya, Sir Ken, pwede bang i-reactionan mo ito kasi hindi daw niya alam. Sabi niya, much better kasi yung ikaw yung magbulgar sa channel mo, sa YouTube mo kasi marami namang nanonood sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo ng mga loyalista nang malaman no ng mga loyalista ang katotohanan. Kasi kumakalat daw niya noon, wala daw nag-content. So ngayon i-content natin. Nakarating kasi sa akin na ang building na ito ay nakatayo pala sa China. Isa pala itong Normal University, no, sa China. Yung Normal University, pinangalan daw to ito sa late or nanay ni Digong na si Solidad Roa Duterte Memorial Building sa Fujian, China. So ngayon, gaano ba katotoo na merong university doon na nakapangalan sa nanay at nakaapelyido kay Duterte? So, totoo po, merong university na hanggang ngayon nakatayo. At which is, pumunta nga din po si Digong doon, sila ni Kibuloy at iilan pang miyembro ng mga kagrupo ni Digong. So, ito po yung nagpapatunay na picture na yan po ay nasa Fujian, China. Yan po ang Solidad Roa Duterte Memorial Building or Normal University. Ngayon, mga nagtatanong, Ken, pagmamay-ari ba ni Duterte ang university na yan? Kaklaruhin ko lang po. Hindi naman po tayo dito pwedeng mag-content or mag-vlog, no, nang gagawa ng imbento at para magkaroon lang tayo ng views. Para magkaroon lang tayo ng dagdag subscribers or kita sa YouTube channel. Gusto ko lang pong klaruhin, ang university na yan na nakatayo ay hindi po pagmamay-ari ng mga Duterte. Which is, yung university ay pinangalan lang sa nanay ni Duterte kasi ang dati palang nanay ni Duterte na si Solidad Roa Duterte ay isa pala sa mga teacher ng Chinese. Chinese teacher pala sa Davao. Now which is ngayon yung mga Chinese student niya, no, na kung saan nagtanaw lang ng utang na loob, no, bilang naging guro nila ang nanay ni Duterte, kaya pinangalan ito sa nanay ni Duterte na Solidad Roa Duterte Memorial Building Normal University sa Fujian, China. Ngayon, ang tanong, bakit nandyan si Kibuloy? Malay po natin, gusto lang umipal. Di ba? Malay po natin, si Kibuloy ang nag-sponsor na pinasakay niya si Duterte dyan ng private plane. Ang katotohanan po niyan, hindi po pagmamay-ari ng mga Duterte ang university na yan. Ngunit, ang kabuuhang kwento kasi dyan ay hindi po natin alam kung bakit ganun kadali at ganun kabilis ang pangyayari na sa dinami-dami naman ng mga Filipino-Chinese teacher, di ba? Bakit nanay lang ni Digong? So ngayon, sasagutin ko po, actually kasi, presidente kasi si Digong sa Pilipinas.
Oo. At actually kasi, yung mga isa sa mga naturuan ng nanay ni Digong noon na Chinese sa Davao, nandyan po or isa sa mga may hawak or isa sa mga may-ari ng university na yan. Kaya nagtanaw lang sila ng utang na loob at pinangalan nga ito sa nanay ni Digong. So yun po ang katotohanan ha. Hindi po tayo mag-iimbento ng kwento, maggawa-gawa ng kwento. Na ang sabi kasi, Ken, hindi ba kaya pagmamay-ari ito ng mga Duterte, yung university na yan? Hindi po. Kasi ito po, gusto kong explain sa inyo. Dito sa ating bansa, no, sa Pilipinas, hindi po pwede na magmamay-ari ang isang foreigner, no, ng negosyo or magtayo ng negosyo nang hindi naman siya citizen sa Pilipinas. Maliban na lang kung makapangasawa siya ng Pilipino or Filipina. May possibility na makapagpatayo si Pinay or si Pinoy sa pamamagitan ng pera ng kano or ng pera ng mga foreigner. Ganun po. Ganun po yun. At hindi po porket pag sinabi nating foreigner ay Amerikano lang, Australiano lang, British lang. Meron din po mga Japanese, Chinese, Korean, Taiwanese at kung ano-ano pa. Foreigner po ang tawag sa kanila. Lalong-lalo na't hindi naman po sila taga-Pilipinas. Kaya foreign. Ibig sabihin ng foreign, no? Ibang lahi. O, bisita or ibang panauhin. Yun po yun, mga kababayan ha. Kinaklaro ko lang po. Ang building na yan na nakapangalan sa nanay ni Digong na si Soledad Roa Duterte, memorial building na Normal University ay nasa Fujian, China. Pag sinabi natin Fujian, China, ay nakabase po ito sa lugar sa China na isa sa maunlad din na syudad, no, doon sa China. So, gusto ko lang pong klaruhin, ang picture na yan ay totoo po na nandyan si Kibuloy, nandyan ang pangalawang asawa ni Digong, si Digong at iba pang mga panauhin, no? Totoo po na nandyan sila at totoo pong nakapangalan sa nanay ni Digong. Pero hindi po pagmamay-ari ni Digong. Kasi nasa batas po ng kahit anong bansa, never na mangyari na ang isang foreigner ay magkakaroon ng negosyo maliban na lang kung meron siyang pinagkasunduan sa mismong presidente ng kanilang bansa or meron siya talagang pagmamay-ari na negosyo doon. Maliban na lang ha kung taxpayer siya. Tsaka hindi lahat, no? Hindi lahat ng bansa na bawal ang mga foreigner magtayo ng business. Depende na yan sa batas nila. Depende na yan sa kung ano man ang saligang batas na naipatayo sa kanila doon. No, kasi actually dito sa ating bansa, hindi po pwedeng mangyayari na ang isang foreigner magkakaroon ng negosyo na hindi ka naman citizenship or wala kang citizenship sa bansang Pilipinas. Hindi ko lang sure, pagkakalam ko, marami kasing bansa na ganyan eh. Bawal ang mga foreigner magtayo ng negosyo na hindi ka naman citizen doon. Maliban na lang kung, di ba, may mga kamag-anak ka sa ibang bansa na mga citizen na talaga doon, makakapagtayo ng business or nakapangasawa ng mga local doon. Di ba? So, yun lang nga mga kababayan, gusto ko lang explain sa inyo. Yung kumakalat ngayon na si Duterte, may university pala na naipatayo sa China, totoo ba? Ito po ang katotohanan. Hindi po pagmamay-ari ni Digong Lan. Pinangalan lang sa kanyang nanay kasi yung isa sa mga may-ari ng university na yan ay dating estudyante ng nanay ni Duterte. Kasi ang nanay pala ni Duterte ay Chinese teacher or Mandarin teacher sa Davao City. So yun lang po ha, klarong-klaro, hindi ako vlogger ni Digong ha, klinaro ko lang. Ayaw ko naman po na tayo mga loyalista magiging fake news katulad ng mga vlogger ni Duterte na nakitaan lang na kamukha ni BBM, nagaganyan si BBM na daw. Hindi din po tayo katulad ng mga vlogger ni Duterte dyan na agsabi inalok daw sila ni Lisa na magaganon. Na paano mangyaring alukin ni Lisa ni hindi naman siya kilala at never siya nakatungtong sa pamamahay ni Lisa. No? At hindi tayo katulad ng vlogger ni Duterte dyan, ang sabi, pati daw yung mga anak ni Bongbong Marcos, si Sandro, si Vincent, si Simon, ay ipa-drug test daw kasi nagaganon daw. Diba? Makati ang bilat,
fake news pa more. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, YouTube channel and TikTok account. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.